Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makaiiwas, sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba, tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay, sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May kita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hirang. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, tayo po ay pinalalahanan ng misyon ng Poong Jesus Nazareno bilang isang propeta. Sabi nga po dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, makakita ang mga bulag, bigyan kaluwagan ng mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sa pagpapatuloy nito, nasa tagpo sila kumbaga nasa isang templo sa Galilea, at doon ay naramdaman ng mga tao yung kapangyarihang
taglay ng Poong Jesus Nazareno. Pag sinabing kapangyarihan, yung posisyon, di ba? Yung posisyon na magsalita. Marami gusto magsalita, marami gustong magkaroon ng kapangyarihan at ang iniisip nila, kailangan may posisyon ka para may kapangyarihan kang mag-utos, magmando, o kaya magsabi. Pero ano ba itong naramdaman ng mga tao? Kasi si Jesucristo, hindi naman siya kabilang sa mga guro noon, sa mga eskriba, pariseyo, na sila talagang inatasan. Pero dito, naramdaman ng mga tao, may kapangyarihan siya kung magsalita ng karpentero. So, mayroong kakaiba kapag nagsalita si Kristo. Mayroong authority na tinatawag. At yung authority na yon, pag pinagnilayan natin, si Kristo, pag nagsalita, mayroong kredibilidad na napakahalagang masuri natin. Kredibilidad. Meron ba tayo nito? Taglay-taglay ba natin yung kredibilidad? Pag sinabing kredibilidad, mayroon tayong karapatang magsalita. Mayroon tayong karapatang gawin. Hindi dahil mayroon tayong title, hindi dahil mayroon tayong posisyon, hindi dahil mayroon tayong narating o kung ano pa mang estado sa buhay. Yung credibility na tinatawag ay yung talaga bang masasabing may karapatan ba talaga tayong gawin ito, sabihan ito. Sa panahong ito yung kailangan natin. Mga taong hindi lang magaling magsalita, hindi lang ginagamit ang posisyon, kundi merong kredibilidad. Mahirap yung magaling ka lang magsalita, puro pangako, puro salita, ngawa lang ng ngawa. Pero nahihirapan makita ng tao yung sinasabi natin. Alam niyo po, sana po maintindihan ninyo, ang simbahan, hindi po ito anti-government. Kahit noon pa, hindi lang sa panahong ito o administrasyong ito, kahit noon pa, ang simbahan ay hindi anti-government. Ang simbahan ay nagsasalita para magpaalala. Bagamat mas matinding hamon sa simbahan, yung kredibilidad din. Kasi kayo po nadidismaya, di ba? Kapag nagsasalita kami, tapos sasabihin nyo, kayo nga, yung lifestyle nyo, yung pamumuhay nyo Di ba? So lahat tayo ay inaanyayahan na suriin ang ating mga sarili. Huwag mong ibida yung sarili mo na, nako, pare ako ang may karapatan magsabi nito. Hindi Kundi ang pare ba, mayroon pang kredibilidad magsabi ng katotohanan. Kung mismong pare namumuhay sa kasinungalingan, iniloloko lang natin ang ating mga sarili. Ngayon, kabi-kabilaan natin na papanood ang mga video, mga infomercials na mga hindi pa naman tatakbo, hindi pa naman nagfa-file, pero mayroon na mga papampam na mga infomercials, di ba? Mga ngako, magbibigay ng 10,000, magbibigay ng trabaho. Suriin natin, meron bang kredibilidad? Tayo ba, pag nagko-comment ba tayo sa mga post sa Facebook, may kredibilidad ba tayo para i-bash yung nakapost? Meron ba tayong kredibilidad para magsabing, mali yan, tama yan? Pero siyempre, sabi ko nga po, ito ay isang hamon para suriin natin ang ating mga sarili. Kasi gaya ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi natin hawak ang nangyayari sa paligid. O pwedeng ngayon, ang pagdating ng Panginoon, pwedeng ngayon, pwedeng bukas. Walang makakapagsabi. Pero ganun pa man, ang sabi niya, dahil dito patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan.
tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, baka po, kahapon, dito po sa Pilipinas, na kailangan natin seryosohin ng mabuti ang mga hakbang, ang mga announcement, ang mga guidelines na dapat nating sundin at ipatupad. Kasi nung mga nauna, hindi inire-report ng tama. Ay baka mamaya na-accumulate lang. Hindi na tuloy natin malaman ano yung totoo talagang estado ng ating sitwasyon ngayon. So kailangan natin maging credible, sa pagre-report, sa sitwasyon, para maintindihan ng mga tao. Pero nawa, sa atin pong lahat, sana mas maging bukas ang ating isipan, ang ating mga mata, at makita natin yung mga nangyayari sa paligid. At sikapin natin na sa atin mismo magmula yung pagkakaroon ng credibility. Hindi lang basta magdunong-dunungan o magmagaling-magalingan, kundi sikapin natin na credible ba tayo sa ating mga binibitawang salita? O baka ito ang nagiging dahilan para mas malito ang tao. Nawa, patuloy natin, hingayin ang tulong ng Poong Jesus Nazareno sa sitwasyong ito. Ipagdasal natin ang bawat isa at mas makita natin ang kahalagahan ng paglapit sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Ang ating itutugon, iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling hapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang naghaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw. Ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.